Okay, nagbabalik po unang hirit, kaya narito na mga balitang dapat yung malaman sa ating top hirit. Anim pong patay sa isang massacre na nangyari sa Talisay, Cebu. Ang salarin, ang mismong padre de pamilya at ang kanyang pinagbabaril kahapon ang kanyang mag-iina. Kabilang na po ang kanilang kasambahay. Binaril ni Emmanuel Ponce, isang retired seaman, ang kanyang misis, ang tatlo nilang anak, pati ang kanilang kasambahay. Pagkatapos, nagbaril din siya sa sarili. Ligtas naman ang isa pang anak na 14 anyos at hawak na ngayon ng DSWD. Ay sa paunang investigasyon ng pulisya, sinadya raw ng ama na siya'y itira bago nagbaril sa sarili. At ang bilin sa nabuhay na anak, siya na ang magsumbong sa pulis sa nangyaring krimen. Na-recover mula sa crime scene ang isang kalibre 45 baril, 2 slugs at 7 empty shells at magazine. Isa sa mga tinitingnan motibo, pagseselos umano ng ama. Samantala, inilibing na po kahapon ang 4 na biktima ng massacre sa San Pablo, Laguna. Hinahanda na rin ang kasong multiple murder at double frustrated murder laban sa mag-amang suspect sa massacre. Patay po sa massacre ang mag-asawang Isidro at Maricel Rendon at ang 2 nilang anak. Ang Laguna Provincial Government naman nangako ng tulong pinansyal sa 2 pang anak na nakaligtas. Nakapiit pa rin ang prime suspect na si Ernie Tambuong na tumangging magpakita sa kamera, pero nagsabi naman siya na nadala lang daw siya sa bugso ng damdamin kaya nagawa ang krimen. Pinagbibintangan daw kasi siyang tinaga at kinatay ang kabayo ng mga biktima. Humihingi po ako ng kapatawaran po sa ginawa ko. Mas lalo dun po sa mga bata. Miski siya gumapang sa harap ko ng paluhod, parang hindi ko siya kayang patawarin sa ginawa niya. Ultimong sanggol, ginanon niya. Lumalabas po sa investigasyon ng pulisya na away sa lupa ang pinag-ugatan ng massacre. Hinahanap pa ang kapatid ng suspect na si J.R. Tambuong na sangkot din daw sa krimen. Nag-alok ang provincial government ng 25,000 pabuya sa makapagtuturo sa suspect. Samantala, malungkot naman na sinalubong ng mga kaanak ng pinaslang na PUP Vice President for Administration na si Attorney Augusto Cesar ang kanyang mga labi ng dalhin ito sa Aklan kahapon. Mag-aalas 5 ng hapon dumating doon ang labi ni Attorney Cesar na inihatid ng isang mahabang convoy patungo naman sa kanyang hometown sa bayan ng Lezo. Wala pang petsa ang libing Cesar at hinihintay pa raw kasi ang iba pa nilang kamag-anak na magmumula pa sa ibang bansa. Bago lumipad kahapon, isang necrological service ang inialay para sa kanya kung saan nagsalita ang kanyang anak, mga kaibigan at kasamahan sa trabaho. Siguro parang nang reviewin yung crime czar. Kasi ang crime czar ngayon si Executive Secretary Jojo Ochoa. Kaya marami rin siyang trabaho sa palasyo, baka pwedeng Iba na lang. sa iba na lang. Delegate na lang. Nung panahon ni Estrada, siya mismo ang nilagay nung panahon ni Pangulong Ramos, Vice President ang nilagay. Ayun. Nung panahon ni Estrada, siya mismo. Dito nilagay Executive Secretary. Sabi naman ni PNP Chief Nick Bartolome, regular daw naman sila nag-uusap ni E.S. Ochoa, pero parang kagaya ngayon, ilang headlines na tayo, pang-apat, puro krimen. Riding in tandem, pinag-aaralan na rin pagbawal na. Sa mga barangay. Paano, yumayaman na yung mga hold-upper, may driver na sila eh. Yun pala yun, ano. At ito, para naman sa mga gumagamit ng mga motorsiklo dyan, huwag niyo pong kalimutan. Sisimulan lang ngayong alas 6 ng umaga, yung naman, dry run ng motorcycle lane project sa Commonwealth Avenue dito sa Quezon City at Diosdado Macapagal Avenue sa Parañaque City. Wala pa namang ipapataw na multa sa mga rider na lalabag, pero 15 minuto silang sa ilalim sa seminar na pangungunahan ng Motorcycle Federation of the Philippines. Hindi lang mga sumisingit at nagpapapalit-palit ng lane ang huhulihin, kundi pati ang mga walang helmet at lumalabag sa itinakdang 60 km/h speed limit. Agad naman titikita ng mga bus at jeep kapag sila'y nahuling dumadaan sa motorcycle lane, lalo na't matagal na raw silang may dedicated lanes. Pero mga pribadong sasakyan, pwede pa rin dumaan sa motorcycle lane kung mabigat ang daloy ng trapiko. Okay, sa putong ito, makibalita na tayo sa pagpatupad ng dry run ng Motorcycle Lane Project ng MDA ngayong umaga at nasa Commonwealth Avenue si Love Anyover, habang nasa Macapagal Avenue naman si Jay Sabale. Unahin na po natin si Love Anyover dyan po sa Commonwealth. Love, kamusta na yung Motorcycle Lane Project? Maraming salamat, Igan, and good morning sa'yo. Naku, Igan, mukhang maganda yung ginawa nila last week na parang dry run
dito sa pagdaan nga ng mga motorsiklo sa kanilang lane. Dahil sa mga oras na ito, kanina napapansin natin, no, medyo matagal tayo nakatayo dito. No, nakita natin yung ating ilang mga nagmumotor na dumadaan talaga doon sa kanilang lane. Pero meron din mangilan-ngilan na hindi naman dumadaan sa kanilang lane. Meron nga tayong isang traffic enforcer na nakita at hindi siya sa motorcycle lane dumaan. At ngayong araw nga, sisimula na ang isang linggong simula ulit ngayong araw, isang linggong dry run sa panghuhuli ng mga lalabag sa itinalagang motorcycle lane sa Metropolitan Manila Development Authority or MMDA sa Commonwealth Avenue at pati na rin po sa Macapagal Boulevard. Sa linggong ito, ang mga mahuhuli ay hindi pa muna bibigyan ng ticket at pagbumultahin. Pagsasabihan lamang sila ng MMDA ito sa ilalim sa 15 minutes na seminar tungkol sa motorcycle riding at road safety. Pagkatapos po ng linggong ito, ang mga mahuhuli magkakaroon na ng traffic violation at papatawan ng 500 pesos na multa. Kahapon naman, naglagay na ng markings at signages ang MMDA sa daan bilang paghahanda sa dry run. Ngayong araw, alas 6 ng umaga, simula na ang simultaneous dry run ng MMDA sa Commonwealth Avenue at Macapagal Boulevard. Yan muna ang aking update mula dito sa Commonwealth Avenue. Balik muna dyan, Ika. Maraming salamat, Lava Juver. Para naman po sa implementasyon ng motorcycle lane, dyan naman po sa Macapagal Avenue, nado si Jay Sabale. Jay, kamusta dyan? Igan, tuloy na nga ngayong Lunes ang implementasyon ng motorcycle lane. Dito sa Macapagal Avenue, kumpleto na mga signage na nagpapaalala ukol sa motorcycle lane. Ang pinakakanang lane rito na dinesignate para sa mga motorsiklo ay mga nakapintura na ring motorsiklo at paalalang 60 km per hour. Ang mga motor na mahuhuling wala sa linya ng mga operatiba ng MMDA ay sasailalim sa isang 15-minute seminar sa motorcycle safety. Pinaalalahanan naman ng mga bus at jeep na bawal silang dumaan sa motorcycle lanes dahil may mga designated lanes din sila. Pag lumabag sila rito ay maaari silang matikitan. Ang mga pribadong sasakyan naman ay pinapayagan dumaan sa motorcycle lane basta mabigat ang daloy ng trapiko. Igan? Maraming salamat, Jay Sabale. Samantala ang tanong, magiging maulan pa kaya ang linggong ito? Narito naman po ang ating lagay ng panahon ayon sa Pag-asa. Magiging madalas na maulap na may kalat-kalat na pag-ulan pa rin sa Hilagang Luzon na maaaring lumakas sa bahagi ng Batanes at Kalayang Group of Islands ang mararanasang panahon ngayong araw. Dahil po yan sa wind convergence na nakakaapekto sa extreme northern Luzon. Babala ng Pag-asa, maaari po ito magdulot ng flash floods at landslides. Ganito yun po ang mararanasang panahon sa Kanlurang Mindanao. Bahagyang maulap naman ang kalangitan na may kalat-kalat din na pag-ulan sa hapon na titirang bahagi ng bansa. Samantala, sisikat ang araw ngayong 5:46 na umaga at maagang lulubog mamayang 5:35 ng hapon. At sa ibang balita naman, matapos hamunin na mag-sorry sa umunay human rights violation ng Remeng Marcos ng martial law, buwelta naman ni Senador Bongbong Marcos sa pamilya Aquino sa isang Facebook post. Tinanong ni Marcos kung sino naman daw ang magsasorry sa mga unoy biktima ng human rights violation ng panahon ni dating Pangulong Cory Aquino. Sagot ito sa umunay sinabi ni Presidential Spokesperson Edwin Lacierda na makukonsidera lang ang hero's burial ng sa ama ni si dating Pangulong Ferdinand Marcos kung hihingi ng tawad ang senador. Ayan. Oh boy. Alam mo, napapahamak si Pangulong Noy ng mga tagapagsalita niya. Di ba, mga tinatayong mga kompromiso sa China doon sa Spratlis. Wala namang kaalam-alam yung tatlong tagapagsalita sa Foreign Affairs. Dapat yun yung Secretary ng DFA. Ngayon, ilan na? Inaaway, Supreme Court, inaaway. Co-equal yan Kumbaga, ang Pangulo ng Supreme Court, yung Chief Justice. Ang Pangulo ng Executive, itong si Pangulong Noy. Ngayon naman, ito, inaaway yung si Marcos nga doon sa pagpapalibing. Ba, teka muna, baka panahon na rin. Tingnan natin sino ang mga pwede maging daldalita dyan. Pag nagsalita yung tatlo, si Pangulong na yun Yeah. Di ba? Ito ba'y alam ng Pangulo? Yun ang hamon din nila Senator Miriam at Senator Chis Escudero. Yung bang sinasabi nila, Lacierda, Carandang, Lipalte, Ay sa loobin ng Pangulo. sa loobin ng Pangulo. Although meron din mga sariling statements na binitiwan din yung Pangulo tungkol dun sa issue din ng Oo. pagpapalipin at ayaw Pero hindi, niya. ang diretso talagang nakikipagdebate pa sa Twitter Sana isa na, Inaaway mga congresswoman, inaaway. Di ba, mahilig sila sa ganun sana isa na lang sa kanila magsalita talaga kasi Pwede paiba-iba pa, kapagod. Lahat sila nagsasalita. Dahil lahat sila parang paaway, no? Hindi dapat sila yung nag-explain. Lahat paaway.
At samantala, ito naman kontaminado ng Painumin yan, E. coli painumin. bacteria. Painumin. Huwag ito. Ng E. coli bacteria ang tubig mula sa ilang barangay sa Masantol, Pampanga na dulot umano ng pagbaha doon. Sa pagsusuri ng Philippine Medical Association, nagpositibo ang tubig poso sa 6 na barangay sa naturang bayan sa bacteria na posibleng sanhi na nakakaalarmang bilang ng kaso ng